45,000 pesos na sahod dito sa Croatia, worth it ba kung libre ang transpo at accommodation? Let's talk about facts. Ang 45,000 pesos ay pwedeng pumatak ng 750 euros dito. Sa Croatia, ang legal minimum wage ay mas mataas dito. Pero net pay ang pinakamahalaga. Kung libre ang accommodation mo at ang iyong transportation, ang gagastusin mo na lang ay ang food na pwedeng pumatak ng 100 to 250 euros, personal needs kagaya ng load or internet na pwedeng pumatak ng 50 to 100 euros. Possible na gastos ay 200 to 350 euros. May ipon ba? Kung 750 euros ang neto na sahod mo dito sa Croatia at ipagpalagay natin na 250 euros ang budget mo per month para sa iyong mga personal na gastos, may matitira kang 400 to 500 euros. That's around 24,000 to 30,000 pesos depende sa palitan ang savings mo monthly. Kailan magiging sulit ang sahod ng 750? Una, kung legal ang contract, may OT pay, may salary increase, at may experience na magagamit sa EU. Lagi ko sinasabi sa inyo guys, hindi man tayo agad-agad magkakaroon ng malaking offer sa ating first season dito sa Croatia. Ang mahalaga, maging matalino tayo at matuto tayo kung paano natin babalansihin ang ating mga gastusin at mga padala sa Pilipinas. At lagi niyong iisipin na kahit libre ang transportation, libre ang inyong accommodation, diba? Alamin ninyo ang inyong mga priorities, alamin ang mga dapat unahin para hindi man ganun kalaki ang ating unang sahod dito sa Croatia, kahit pa paano, may ipon tayo. Good luck and see you soon mga kababayan dito sa Croatia. Ciao!